May mga ganun. Feel natin siya kapag sobrang ang bigat-bigat na ng pakiramdam natin. Feel natin siya sa mga awiting, sa mga daily devotions natin. And bilang Kristiyano, palagi natin gawin yung bagay na lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Kahit na masaya tayo or malungkot. So bilang panimula po, sama-sama po tayong manalangin, tumayo po tayong lahat. Lord, Heavenly Father, pinapupurihan ka po namin ngayong araw. Salamat po sa biyaya na binibigay mo sa amin, sa provisions na binibigay mo sa amin, financially, good health, material things, and sa mga good relationships na meron kami ngayon. Lord, pinapupurihan ka namin ngayon. Talagang kayo ang maghari sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po sa mga pinagkaloob mo sa amin nitong mga nakarang araw, nitong mga nakarang linggo. Salamat sa pagdinig sa mga panalangin namin, sa mga problema namin, sa mga hinaing namin. And patuloy kami, Lord, na lumalapit sa inyo dahil alam namin na naririnig mo kami. Alam namin na tutuparin mo ang mga panalangin namin, hindi man ngayon, pero hinahayaan nyo kami maghintay, magkaroon ng patience para masagot ang aming mga panalangin. Patawad, Lord, sa mga kasalanan na nagawa namin. Patawad, Lord, sa mga actions na hindi mo nagustuhan, sa mga bagay na ginawa namin personally, sa kapwa namin. Kung sakali man kami ay nakatisod ng mga kapatid namin or nakabless ng mga kapatid namin, kayo po, Lord, ang magtuwid sa mga bagay na yun. Patuloy po namin kayong hinihinga ng patawad sa mga maliliit o malalaking kasalanan na nagagawa namin. And lahat ng yun ay tinataas namin sa inyo. Ngayong umaga, Lord, kayo po, Lord, ang maghari sa puso't isipan namin. Naway ang mga salitang mapapakinggan namin at mga awiting kakantahin namin ngayon ay mag-lead para kami ay talagang lumapit sa inyo. At wala na kaming ibang Diyos na pupurihin pa. Lamang po, Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan na bilang isang kongregasyon na sama-sama kami magpupuri at aawit sa iyo. Lamang po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko lang po share ang verses from Psalm 24, verses 7 to 10. Sabi po dito, "Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in." Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is He? This King of glory. The Lord Almighty, He is the King of glory. So sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon at awitan natin siya. Oh
puso namin. And sa mga panalangin namin ngayon, pakinggan niyo po kami. And i-bless niyo lahat ng mga bagay na ipapanalangin namin sa iyo. Ito pa rin niyo po itong mga to. And ngayon po, isama-sama kaming mananalangin bilang isang kongregasyon. Maaari na po tayong mag-siyo po muna. At patuloy po natin papurihan ng Panginoon. Dadako po tayo sa group prayer. And sa group prayer na ito, maaari po tayong mag-grupo-grupo ng 4 hanggang 5. At bilang sa first part ng ating group prayers, magsisimula tayo sa praises. Maraming nangyaring blessing kahapon or nung mga nakaraang araw, nangunguna na doon ng Kids Sunday School na nagsimula ang ating pagre-revive ng Sunday School dito sa Doña Carmen. Maayos din na isagawa ang Day of Prayer kahapon ng umaga. Ngayon, papuri dahil patuloy na ginagabayan tayo ng Panginoon sa ating iglesia, sa mga manggagawa, Council of Elders and Deacons, at mga tagapangaral tuwing linggo. Patuloy din ang probisyon para sa ating iglesia. Patuloy din ang pagpapalo espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakipag-isa ng Kristo. Now, pupunta na po tayo sa ating prayer concerns. We have a lot of concerns for the church. Number 1, Council of Elders and Deacons. Meron po tayong nalalapit na election. Meron din pong youth hangout sa November 26. Meron din po tayong upcoming Upcom Sports Fest sa November 27, Monday, holiday dito. Panalangin din po natin ang gabay sa pagpili ng 2 elders at 5 deacons para sa taong 2024. Panalangin din po natin ang preaching rota for next year. Ganun din po ang paghahanda para sa ating Christmas celebration this December 17. Pag-pray po natin ang discipleship and evangelism ministry, ang youth ministry core team sa pangunguna ni Janina. Number 9, gabay at pag-iingat para sa mga missionaries ng Lord of Life Christian Fellowship. Number 10, patuloy na provision para sa ating iglesia at sa mga miyembro na nangangailangan. Ang second part po ay panalangin po natin ng mundo. Kaagaran pagbangon ng mga kababayan natin na apektuhan sa lindol sa Mindanao. Kaunlaran ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Paglago ng agrikultura po magkaroon ng sapat na supply ng pagkain. Gabay sa lahat ng government agencies na hindi na sila maging corrupt. Tulong sa Pilipinas para tiyakin ang stability sa West Philippine Sea, which is a very, very big issue until now. Maghari ang sa pagitan ng Israel at Hamas. Sobrang marami pong innocents na namamatay, lalo po mga bata. And lastly, maghari ang Panginoon sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Maraming makakilala kay Yesu Cristo bilang tagapagligtas at Panginoon. So maggrupo-grupo na po tayo ngayon. 4 hanggang 5. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang bagay na hindi mo kayang gawin doon. Lord, Ikaw lang ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw na kami ay nawawalan ng pag-asa. Lord, salamat dahil nariyan ka palagi para sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil Ikaw lang ang Panginoon na ang siya namin ipagsisigawan sa buong mundo. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon. Magsitayo po tayo lahat. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pasamba.
umaga ay kayo ang maghari sa puso namin. Sa lahat ng problema namin, kayo ang aming natatanging malalapitan. Pasikreto man o sinasabi namin sa aming mga kasama. Pero sa huli, Lord, kayo pa rin ang talagang malalapitan namin sa mga pagsubok, sa mga problema namin. At salamat po, Lord, sa assurance na magiging maayos ang lahat sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na nadaraanan. Yun lamang po. Iandan niyo po ang aming puso sa salita na mapapakinggan namin ngayon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magsipo na po tayo. At tinatawag po si Janina para bilang ating tagapaghatid ng mensahe ng umaga. Hello po. Hello po. Good morning po. Gary, nanginginig po ako sa kaba. First time ko po dito sa pulpit ko sa harap, ano. Pero sa family day po yung huli kong paghahatid din ng mensahe. Pero iba pala pag dito at hindi ka worship leader or mag-a-anunsyo lang para sa youth hangout. At parang kailan lang din po na bata lang ako na nagtatatakbo lang dito. Pero napaka-laki po ng papuri ko sa Diyos na nandito po ako ngayon para maghatid ng mensahe. And bukas po ay magta-28 na rin po ako. No? Tanda na, hindi na po ako early 20s. Pero minsan po parang kailan lang po yung parang panimula ng trabaho, panimula ng pagiging parte ng ministeryo. No? At anyway. So, ako po, kailan lang din, para sa akin po, kakasimula ko lang din magtrabaho, pero nakakalimutan ko na 9 years na pala. Pero natatandaan ko po, nung sa isa sa mga first times ko sa trabaho, no, mag-isa lang po akong designer doon. Tabit ko na lang. Tabit ko sa okay. At ano po, parang masaya ako na nagtatrabaho doon, ganyan, and nagiging maayos po yung mga kausap ko, yung boss ko na binibigyan niya ako ng mga task sa trabaho. Pero kailan lang po, mga ilang months po after nun, dumating po yung isa kong kaibigan, si Marion, na pumasok din po siya sa trabaho ko. And si Marion po, yung boss namin, kakilala po niya. So friends po sila. And dahil magkaibigan po sila, nung nagsistart na po kaming magtrabaho ng sabay, mas binibigyan po siya ng trabaho. Kahit ako yung nauna doon, so parang kung, ba't ganun? Ba't naman lahat ng magandang work sa kanya na pupunta? Tapos yung sa akin, yung mga madadali lang, or yung mga medyo hindi naman importante. So natatanda ako, iniiyakan ko pa yun, ba't naman ganun, Lord? Bakit nauna naman ako? Ganyan. Ang sama sa pakiramdam, no, na parang pinalipasan ka or hindi ka binibigyan ng importansya, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil may advantage yung ibang tao or mas pinapaboran yung ibang tao, no? And yun po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Yung pagpapakita ng pagtatangi or ng favoritism sa ibang mga tao. And maaring na-experience din po natin yun, yung sa akin po sa trabaho, na tayo rin po ay nalipasan or may iba bang kinumpara sa atin. Or maaari din pong tayo subconsciously or hindi natin napapansin, napapakita po natin yung favoritism na yun sa iba. Or tayo rin po nagiging partial or nagkakapakita tayo ng pagtatangi, no? Ayan po yung picture nung sa work. Sige. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po yun, ay kung samahan niyo lang po ako sa isang panalangin. So, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa opportunity na binigay niyo sa amin ngayon para aralin ang inyong salita. Salamat po dahil dinala niyo ako dito at binigyan niyo ako ng paghahanda
para talagang ihatid yung mensahe na binigay niyo sa amin ngayong umaga, Lord. Salamat po sa mga awit na naghanda sa aming mga puso. And talagang pinapag-pray ko lang po na maging totoo yung salita niyo sa amin ngayon, na ma-apply po namin ito sa aming mga pang-araw-araw. And ako din po, bilang tagapagsalita niyo ay bigyan niyo po ng peace, bigyan niyo ng wisdom, and na talagang ang mga salita niyo ang mamuno ngayong umagang ito. So salamat po, Panginoon. Be with us. Bless us with your presence. In Jesus' name, Amen. So yung pag-uusapan po natin ngayon sa James 2, 1-16, no? Mahahanap po ito dito po sa gitna ng mga ibang teachings and lessons ni James, sa Book of James. So ito po yung outline ng libro or ng mga letters niya. And yung pag-uusapan po natin yung sin of favoritism sa chapter 2 verses 1-13 po. And babasahin po natin ito ngayong umaga. So kung pwede pong tumayo po tayo in respect for His Word. And ako po magbabasa, tapos sa susunod naman po na verse kung maaaring kayo naman po. So palit-palit po tayo. Okay? So verse 1, mga kapatid ko, kayo ay may pananampalataya na nasa Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalwalhatian. At kayo na may pananampalatayang ito ay huwag magkaroon ng pagtatangi ng mga tao. At higit ninyong binigyan ng pansin ang may marangyang kasuotan at sinasabi mo sa kanya, maupo po kayo rito sa magandang dako. Sa taong dukha ay sinasabi mo, tumayo ka na lang dito o di kaya ay maupo ka sa tabi ng patungan ng aking paa. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi pa pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito na mayayaman sa pananampalataya. Hindi ba pinili silang tagapagmana ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Kung tinutupad ninyo ang maharlikang kautusan ayon sa kasulatan, mabuti ang inyong ginagawa. Ito ay nagsasabi, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ay sapagkat sinabi ng Diyos, huwag kang makiapid. Sinabi rin niyang, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nakiapid, ngunit ikaw naman ay pumatay, ikaw ay lumabag din sa kautusan. Praise God for the reading of His Word. Maaari na po tayo maupo. So yung binasa po nating teksto o passage ay nanggagaling po sa Book of James. So si James po nung time na yun, isa siyang prominent Christian leader. Siya po yung isa sa mga early leaders ng early church. And siya po ay kapatid ni Hesukristo. No? And matagal na po siyang namumuno sa komunidad doon. And marahil po dahil matagal na po siya nandun, marami rin pong iba't ibang mga problema na hinarap si James bilang leader or bilang membro ng ministry or ng church na nandun. And isa po sa mga hinaharap nila nun ay persecution po and taghirap or poverty. And ito po yung na-experience ng mga miyembro sa iglesia, posible dahil may famine din nung time na yun. Yung famine po yung pagkawala ng pagkain. And siguro po dahil doon, ay nagkakaroon din po ng divide between yung mga mahihirap at yung mga may pera o yung mga mayayaman. No? Kasi pag inobserbahan po natin, napansin po ito ni James, and nabanggit niya po ito sa kanyang mga teksto na huwag kayong maging
partial or huwag kayong magpakita ng pagtatangi, no? So baka may napansin siya na may pagkakaiba yung mga mahihirap, yung experience ng mga mayayaman. At kaya niya nasulat yung teachings na ito. And sa panibula po ng teksto, no, ang pinakauna niyang sinabi, mga kapatid ko, my brethren, my beloved brothers. Challenge siya, hindi sa mga taong hindi kilala si Kristo, kundi kilala ang Panginoong Jesus. And challenge siya sa mga may mananampalataya, no? May pananampalatayang ito, na huwag magkaroon ng pagtatangi ang mga tao. So para sa atin po siya, no? Para siya sa komunidad ng mga believer, para siya sa mga kilala na si Jesucristo. And ito po yung challenge niya sa atin. Huwag magkaroon ng pagtatangi, no? Show no partiality. Sa English po, partiality. Sa Tagalog po, pagtatangi. And sabi nga niya dito, huwag kayong magpakita. Pero sa ibang mga translations po, huwag nyo nang gawin. So, meron pong implication na nangyayari na po ito, nagpapakita na po ng pagtatangi ang ibang mga miyembro, kaya pinasabi ni James sa kanila na huwag nyo nang gawin, tigilan nyo na. And ano po ba yung partiality or favoritism, no, sa English? Or ano nga ba yung pagtatangi? Kung familiar po tayo, no, ito po yung may bias ka sa isang tao or sa isang bagay o grupo kumpara sa iba. So, yung nabanggit ko nga po kaninang ehemplo, kami po ni Mario, nung nagtatrabaho po kami, mas favorite po siya nung boss namin kasi friends po sila. Pero ako po, hindi niya ako favorite. So, yun po, nagpapakita po siya ng partiality sa aming dalawa. No? Tayo din po, maaaring, baka yung iba dito favorite na anak, or yung iba dito may favorite na celebrity or na politician, gano'n. So, yun po yung pagtatangi ng tao. So, baka yung iba naman, naging favorite din ng boss. Or ano pa bang mga example? Yung iba na parang mas inaasikaso nila yung mga kaibigan nila muna sa trabaho bago yung mga nauna naman sa pila. No? Parang hindi, gives na to, kaibigan naman kita. So meron pong mga ganun na partiality na pwedeng nakikita natin sa pang-araw-araw natin. So, nung sinabi po ito ni James, nung sinabi po ito ni James sa atin, no, madalas ay ang konteksto natin ay yung sa Biblia. Pero ngayon po, titingnan natin kung ano po ba talaga yung sinasabi din ng Biblia sa atin mismo ngayon, sa panahon natin ngayon. And kasi madalas naririnig po natin, don't judge a book by its cover, di ba? Huwag nating tingnan ng ang ibang tao base sa kanilang itsura. And yun po yung aaralin natin, na binigyan din tayo ng illustration or larawan ni James doon sa mahirap na tao at sa mayaman na tao. No? Bakit hindi dapat tayo magpakita ng favoritism or partiality? Kasi partiality, result siya ng human judgment or sa resulta siya ng pag-iisip ng tao. Pag binuntahan po natin, verse 2, maaring may pumasok sa sinagoga. Yung isa tao, mayaman po siya, napakaganda po ng suot niya. Gold siya, bling-bling, ganyan. Pero yung isa po, humble lang po yung pananamit niya and hindi po kagandahan. Pero yung ginawa po ang ginawa po dun sa ehemplo ni James ay mas binigyan ng pabor yung magandang suot. At yung pangit yung suot, sinantabi lang niya. Ito po yung una niyang pinakita sa ating ehemplo. And dahil tao lang tayo, no? May tendency po tayong tingnan yung mga tao nito base sa kanilang itsura, base sa una nating nakikita. Kasi tao lang po tayo eh. We are mere human beings, sabi nga sa Romans 2:3. And limitado lang po ang ating judgment or panghuhusga. Base lang po ito sa mga experiences natin, base lang po sa pagiging tao natin. Pero tayo mga tao, makasalanan po tayo. We are sinful by nature. So yung judgment po natin, hindi po yan perfecto, no? Meron po pa rin flaws or may mga kakulangan pa rin po yung ating panghuhusga sa ibang tao. So, partiality po is a result of human judgment at dinadala po tayo nito sa kasalanan. Ito po yung nagiging resulta kasi nga hindi po tayo perfecto, makasalanan po tayo. Ito po yung nangyayari pag nanghuhusga tayo ng ibang tao. Tuloy po tayo sa verses 3, verses 4. Yun, higit ninyong binigyan ng pansin ang may marangyang kasuotan. Sabi po dun sa taong dukha, sinabi mo, tumayo ka na lang dito, diyan ka na lang.
Sa verse 4 naman po, sinabi, hindi ba kayo ay naging mga tagahatol na may masasamang isipan? So sinasabi po sa teksto na pag nagkakaroon po tayo ng pagtatangi sa ating mga puso, umaasa lang tayo sa sarili nating panghusga, no? Tayo yung naging tagahatol. And ang naging resulta po nun, nagkaroon tayo ng masasamang isipan. Mas diniin pa po niya to na kahit yung pagbibigay pansin lang po sa itsura ng isang tao, ay nagdadala na rin po sa atin sa pag-iisip ng mga masasamang bagay. Hindi lang yung pag-iisip, kundi yung pagsasabi or yung paggagawa or when we act upon yung mga iniisip nating panghuhusga. So may connection po, no? May connection yung judgment ng tao, yung paghatol ng tao. May connection po siya sa nagagawa nating kasalanan, no? Nagiging direct na connection po siya, and hindi po yung nakakatuwa sa mata ng Diyos. Bakit po siya magiging sin, no? Kasi sabi nga, narito pa ang ilang kawikaan ng marurunong na tao. Hindi dapat magtangi ng tao sa paghatol ng karunungan. So, pag meron po tayong karunungan, when we are wise, hindi po dapat natin ginagawa yung pagpapakita ng partiality. And yun nga po, bakit siya kinoconsider na sin? Sa verse 6 naman po, sabi, hinamak ninyo ang taong dukha. Pag sinabi pong hinamak, sa English po, do not dishonor your fellow man, or do not dishonor the poor. Do not mistreat the poor. Pero in Tagalog po, ang ginamit po ay hinamak. And parang mas ramdam mo po yung emosyon na nanggaling dito, na parang iniinsulto mo yung taong dukha kapag pinanghuhusgahan mo siya, or kapag tinatrato mo siya ng iba sa mga mayayaman. And sa verse 9 naman po, kaya kung kayo ay nagtatangi ng tao, kayo ay nagkakasala at sinusuway ang kautusan bilang mga lumalabas. Nagkakasala po tayo sa ating pag-iisip na iba yung ibang tao at mas okay yung ibang tao. Kasi ano po ba yung nagiging train of thought? Or ano po ba yung pumapasok sa isipan natin pag may nakikita tayong tao? Ano yung mga nagiging assumptions or thoughts na pumapasok sa atin? No? Nangyari na po ba yung nilalarawan sa passage sa atin? Meron na po ba tayong pinaghusgahan na or maaring iniwasan dahil po sa kanilang itsura or dahil po sa kanilang pinanggalingan? Kung nga rin may nanghihingi po, nangyari na po ba na parang, ay, hindi ko to gusto or ayaw kong kausapin to, so parang hindi mo na lang papansinin? Or sa kabila naman, naging mabait na po ba tayo sa isang tao dahil maganda yung kanilang kasuotan or magaling sila mag-English, no? Dahil sa kanilang appearance or pananalita. So dahil nagiging reflex na po itong mga bagay na to, nagkakaroon po ng cycle na sa isipan natin, okay yung mga ganitong tao at hindi okay yung mga ganitong tao. Hindi lang po sa kayamanan, hindi lang po sa wealth, kundi marami pa pong ibang examples. For example, maaring sa mga taong nasa posisyon or may prestige, maaring mas binibigyan po natin ng value or ng time yung mga taong mas nakakataas sa atin. Kuwari yung boss po natin or yung ibang empleyado na mas nakakataas din sa atin. Kumpara po sa mga taong kasama lang natin sa work, no? Baka mas binibigyan natin ng magandang pabola yung mga taong, yung boss mo, ganon. Or maaring sa mga celebrity, kunwari, mas pinapakinggan natin yung opinion nila kumpara sa mga taong malapit sa atin. Hindi, sabi kasi ni ganito or ni ganyan na parang gumagana daw tong pampaputi, ganyan. Kahit na sabi naman ng doktor mong nanay, parang hindi yan i-epekto. Or kahit po sa church, maaaring yung iba po sa atin, mas pinapakinggan yung mga nasa ministry or ministry head. Hindi po dahil, alam ko po, expert din po yung iba dahil meron din naman pong experience. Pero yung dinidismiss na po yung opinion ng mga hindi nasa leadership, baka nangyayari din po yun na hindi natin napapansin. No? Kahit ako po minsan, mas napapakinggan ko po yung mga ka-close ko or yung mga kilala ko kumpara sa mga hindi ko masyado nakakausap. Maaari din pong base sa educational background or sa kung saan tayo nanggaling. No? Kung nga rin, meron kang employer na taga-UP, ganyan. So, parang lahat ng resume na titingnan niya, ay, dapat yung mga taga-UP lang yung ipapasok ko. Kahit na mas magaling naman yung isang kandidato na hindi
hindi kilala yung school niya or yung college niya. Or kunwari, hindi naman siya nagtapos pero pumasa naman siya sa mga tests or sa interviews. Pero dahil siya, taga-UP siya, gusto niya. Ako din po taga-UP ako. So parang mas gusto niya na yun lang yung mga papasok sa trabaho. Or kunwari po, may family reunion tapos parang mas na-appreciate lang po natin yung mga doktor o yung mga maganda po yung background. Ay yan, si ano yan, lawyer yan, ganyan. Sa amin po, uso po yun. Dun sa mga tita and tito po. Pero parang pag iba po yung trabaho, uso. Pag iba po yung trabaho, kare, ano ulit trabaho mo? Ako po parang 5 beses na po tinan, ano yung ginagawa mo? Ganyan. So, meron po tayong mga, hindi po napapansin na napapakitaan natin ng pabor kumpara sa mga hindi masyado napapakitaan ng ganong treatment or ganong kabaitan. Ito po, ako guilty rin po. Political leanings. May chances po na ako nagiging maarte rin po ako sa mga binabasa ko sa Facebook, for example. Mas pinapaboran ko po yung mga opinion ng mga tao na alam ko po na parehas kami ng mga sinusubaybayan na politician or na mga paniniwala. Pero yung mga taong hindi ko na, alam ko iba yung pinaniwalaan nila, hindi ko na pinapansin masyado yung posts nila. Pero tama ba yun na simula pa lang hindi mo napapansinin agad? Baka naman mamaya may maganda rin silang sinasabi. Baka mamaya maganda rin naman yung opinion nila. And importante na nagdi-discern tayo with God's wisdom. Kung may bias ba yung pagtingin natin sa mga ganitong sitwasyon? Or gine-generalize na natin na parang, dahil ganitong kulay sila, lahat sila ganyan. Or dahil parte sila ng grupo na to, lahat sila ganito yung pinaniniwalaan. Marami pa pong iba, race, gender, base po sa gender na isang tao, pretty privilege, gano'n. Alam niyo po yung loving you is easy cause you're beautiful. Di ba? Luma na po. Pero, di ba po, mas madaling magmahal ng maganda. Pero, sabi nga po, magmahal ka ng pangit. Hindi, joke lang po. Magmahal po kayo ng tama yung puso. Pero bakit po tayo ganito? Bakit ganito po yung tao? Ano po yung basehan ng pagtatangi or partiality na naging natural na po sa atin? Kasi po, madalas yung mga biases naman po, nandyan yan para bigyan tayo ng kaalaman paano natin kakausapin ang isang tao. Kasi kung wala pong mga bias or judgment or panghusga, mahihirapan po tayong mamuhay sa mundo kasi parang hindi po natin alam or makikilala kung sino yung makakausap natin. Maaaring protectiveness din po sa sarili na parang, ganito kasi siya, so iiwasan ko siya. Maaaring yung iba po, matagal na po, mula sa pagkabata natin, nabuo na yung ganitong panghuhusga dahil nung lumalaki tayo, ito yung experience natin sa isang grupo ng tao na ganito. Maaaring nakuha po sa school, sa trabaho. Yung iba naman po, maaaring may negative experience na na-associate dun sa isang grupo na yun. Kung wari po, na-scam na kayo dati ng isang humihingi sa kalsada, ganun. So parang mula noon, ayaw mo na kasi, kinaskam lang naman ako ng mga yan. So marami naman pong rason kung bakit may mga ganito tayong kaisipan, no? Pero pabago-bago po ito kasi tao lang po tayo. And iba-iba rin po yung experiences natin. So iba-iba rin po yung standard natin. Pero si God po, unchanging po siya. I, the Lord, do not change. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Hindi po siya nagbabago. And yung pagtingin po niya sa atin, iisa lang, hindi po ito naiiba. Iisa lang po yung standard niya. Kaya dapat hindi po tayo nagiging partial or hindi tayo nagpapakita ng pagtatangi. Kasi si Lord iba siya. Hindi lang dahil dinadala niya tayo sa kasalanan, yung pagtatangi, kundi yung judgment natin, salungat siya sa paghatol ng Diyos. No? Partiality is in conflict with God's judgment. So yung pag-unawa natin sa ibang tao, dahil nga makasalanan tayo, hindi siya nag-a-align sa pagtingin ng Diyos sa atin. No? Sino lang ba tayo? Ano lang ba yung experiences natin sa 100 or less years natin sa mundo? Kumpara sa Panginoon na napakaraming, forever na siya nandito, alam niya lahat. At yung pagtingin niya sa tao ay napakaiba kumpara sa atin. Balikan po natin yung verse.
Verse 4, hindi ba kayo rin ay may pagtatangi-tangi sa inyong mga sarili? Hindi ba kayo ay naging mga tagahatol na may masasamang isipan? So, pag nagpapakita po tayo ng pagtatangi, hindi lang po tayo naggagawa ng kasalanan, kundi ginagawa na nating tagahatol ang ating mga sarili. We become the judge. Tayo na po yung nag-a-assume nun. Pero ang sabi po sa James 4:12, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Siya lang po ang judge dito sa mundo. Siya lang po ang pwedeng magbigay ng panghuhusga or ng hatol sa atin. And hindi po natin pwedeng kunin yung role na yon sa Kanya. Kasi ano po ba ang basehan ng Diyos pag naghuhusga siya ng tao? Sa Romans po ito, Romans 2:9-11, hindi po James. Sabi po, ang Diyos po, ngunit kahalwalhatian, kapurihan at kapayapaan ang binibigay sa lahat ng gumagawa ng mabuti, una sa mga Hudyo at saka sa mga Griego. Ito ay sapagkat hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. When we do evil, God is displeased and angry. When we do good, He is pleased. Whether Jew or Gentile tayo. No? Hindi siya nagpapakita ng favoritism. Ang nakikita niya, kung ano yung nasa puso natin. So, balikan po natin, paano natin tinitingnan ng mga mayayaman at mahihirap, no? Kasi tayong mga tao, kumpara sa Diyos, may tendency na we look up to these people na mas maganda yung status sa buhay kaysa sa atin. Ina-admire natin na parang nakaabot sila ng ganitong daming kayamanan or nakabili sila ng ganitong bagay, ng ganyan. Maybe iniisip natin na, ay may matututunan tayo dyan sa pagiging mayaman niya kasi nag-hustle siya, ganyan. Or parang kaya niya mag-grind, ganyan. Pero maaaring naisip din natin na parang sila deserve nila yan kasi nga nagtrabaho sila yan. Pero yung mga mahihirap, deserve din ba nila yung kahirapan na napunta sa kanila? No? May ganun po tayong pagtingin sa mga nakakataas. Pero sabi po sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyosa ng aking karangalan. I will not yield my glory to another. So habang tayo po, we glorify yung mga taong mayaman, napaka-successful, si God po, ayaw niya pong nagbibigay ng glory sa ibang tao. Kundi siya po ang may deserve nung lahat ng glory na yun. Kahit po yung ibang mga hari sa Biblia, no, nila Nebuchadnezzar, sila David, ina-attribute po nila yung glory kay God, hindi po sa sarili nila. Kasi naiintindihan po nila na lahat po ng meron sila ay nanggagaling pa rin sa Diyos. Lahat po ng kayamanan, hindi po nila maaabot. Lahat ng success, hindi nila maaabot kung wala po si God. So sabi nga po, hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? So, balik po tayo sa James. Makinig kayo, minahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha? Tingnan naman po natin paano natin tinitingnan ang mga mahihirap or mga dukha at paano naman po tinitingnan ng Diyos sila. No? Hindi ba pinili silang tagapagmana ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? He loves and chooses the poor who love Him. No? Hindi niya pinapansin kung ano yung meron ng mga mahihirap. Di niya binibilang kung ilan yung bahay mo, ilan yung kotse mo, kung maganda ba yung suot mo. Kundi minamahal niya sila, pinili sila ng Diyos. As long as they love Him, He considers yung hearts nila. Regardless saan ka nang galing, kung ano race mo, kung ano yung educational background mo. And yun, binibigyan niya sila ng pagpapala na masagana. So, naiintindihan kasi ng Diyos na ang mga mahihirap or mga dukha against sa kanila ng mundo. No? Sinasabi natin na hindi lang kasi sila nagtatrabaho kaya ganyan. Ngunit naiintindihan ng Diyos kung gaano kahirap lumabas sa ganung kahirapan. No? Kung gaano kahirap mag-climb doon sa poverty na meron sa mundo. Naiintindihan ng Diyos at hindi niya pinapabayaan ang mga dukha. Binibigyan niya sila ng pag-asa. Nakikita mo ang hirap at kaapihan. At sinasaklolo niya ang mga humihingi ng tulong sa Kanya. No?
Marami pong mga sine, hindi ko po alam kung nakita nyo na po yung iba dito, na meron pong pinapakitang naghihirap or may na-experience na kahirapan. And then biglang yumaman sila, no? Pero ang kadalasan po, ang rason kung bakit sila yumaman, milagro po or parang may biglang nangyari sa kanila na swerte or parang may chance encounter silang na-experience, no? Kasi sa totoong buhay po, napakahirap talaga para sa atin na biglang yumaman na lang, no? Hindi siya ganun ka dali, hindi siya ganun kasimple kung yung buong sistema ay mas lalo lang humihirap, no? May inflation, may mga sakit na nangyayari, hirap ma-employ sa trabaho. And yung si God, naiintindihan niya yun, naiintindihan niya na kaya minamahal niya ng lubos ang mga mahirap dahil dito. And pag bumalik po tayo sa verse 5, hindi ba pinili silang tagapagmana ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. So naiulit din po ito sa ibang mga areas ng Biblia. Sa Luke 6 po, sabi niya, "Blessed are you who are poor," no? Sa Beatitudes po. Or meron din po sa Luke 7, when he saw her, he had compassion on her. Nagkakaroon po siya ng compassion sa mga taong may pinagdadaanan na suffering or kahirapan. And kung ganito po yung nararamdaman ng Panginoon sa mga taong ito, sino po tayo para i-mistreat sila, para i-dishonor sila, para ihamak sila or ipanghusgahan sila? Sabi nga, hinamak nyo ang mga taong dukha. Kung ang God, tingin niya at sa mga mahirap, ay tagapagmana ng kanyang kaharian, sino tayo para paniwalaang hindi nila deserve yun? Or mas maganda ba ang judgment natin sa Diyos or kaalaman natin na mas naiintindihan natin kung sino sila? Hindi po ibig sabihin na ang minamahal lang ng Diyos ay ang mga mahihirap. Hindi po ibig sabihin na hate po niya lahat ng mayayaman. No? God loves us all equally. Pero alam po niya na mahirap po para sa mga mayayaman na i-give up yung mga possessions nila. Naintindihan po niya na mahirap po pag marami kang material na bagay, no, sa mundo. And naintindihan po niya na yung mga mahihirap na nakikilala po nila yung pangangailangan nila sa Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung natatandaan niyo po yung account sa Bible, sa Mark 10, 17 to 27, ito po yung may mayaman na nagtanong, paano po ako makakapasok ng heaven? And sabi po, yun nga, kailangan mo ibenta lahat ng kayamanan mo, ng gamit mo. And nalungkot po siya noon at umuwi siya noon. And-emphasize lang po dito ni Jesus na napakahirap nga po para sa kanila makapasok sa kaharian. Kasi mahirap po pakawalan yung mga bagay na yun. Pero alam po niya na pag totoo po yung pananampalataya ng isang tao, tatanggapin niya po sila sa kanyang kaharian. Regardless po kung mahirap or kung mayaman. Yun po. And pag bumalik po tayo sa verse, mas in-emphasize din po niya bakit yung mga mayayaman mahirap din pong i-glorify. Sabi niya, hindi ba ang mayaman ang umapit sa inyo at kumaladkad sa inyo sa harap ng mga hukuman? Hindi ba sila ang lumalait sa mabuting pangalan na itinatawag sa inyo? Alam niya po na ang nature ng wealth, nagkukos po ito ng inequality. Ang pag may mayaman ka, talagang natural po na magiging hindi pantay ang status ng mga tao sa buhay. No? Kung nakikita po natin, yung mga pinakamayaman po sa mundo, yung yaman po nila, mahirap po ma-imagine na sobrang dami pong maaring mapakain ng buong taon gamit nito. And ganun po kalaki yung gap na meron, no? And hindi po magagamit ng isang tao yung top 1% po. Kuwari si Jeff Bezos po, 185 billion po yung pera niya. Hindi po yun magagamit ng iisang tao lamang. Mapapakain na po yun, ma-alleviate na po yun yung kahirapan ng ilang countries with just his wealth. And kahit
Kahit ganun po, no, hindi rin po enough kung ine-exploit din po nila yung mga kanilang trabahador. Or kunwari, ay sabi nga po sa verse, hindi ba sila yung kumakaladkad sa inyo? Marami pong cases na ang mga mayayaman, para po sa greed nila, para po sa selfishness nila, may mga ginagawa po sila sa mga taong regular lang na citizens na hindi po kaaya-aya o hindi po maganda sa mata ng Diyos. So, inaabuso po sila, nag-e-exploit po sila ng mga mas mahihirap, and kaya po sila nakakaabot ng ganong yaman. And naiintindihan po yun ng Diyos na may opportunity pong maging ganyan ng isang tao dahil sa greed or dahil sa wealth. Ito ba yung mga taong ine-expect ng society na tingnan natin ang maganda? Ito ba yung dapat partial tayo or pabor tayo sa mga ganitong tao? And medyo extreme po yung examples kasi hindi naman po natin mamimit siguro yung mga ganitong tao. Pero pag-isipan lang po natin, ano yung mga tinitingnan natin pag nag-associate tayo sa ibang tao? Pwede bang wealth? Pwedeng ibang mga bagay na nakaka-apekto ng puso? And mas tinatrato po ba natin sila ng espesyal kumpara sa ibang tao? So paano po ba talaga dapat tayo mamuhay in response to God's judgment? We must extend loving and merciful judgment according to His law. So, hindi po dapat tayo nagpapakita ng partiality. Instead, dapat ang pagtingin at pagtrato natin sa ibang tao, mayroong pagmamahal at pag-unawa na naaayon sa kanyang kautusan. Bakit po? Kasi loving judgment fulfills and obeys the law. Ito ay tumutupad at sumusunod sa kautusan. So, ang fairness po, pag fair ka, opposite po yan ng pagtatangi or partiality. Ito po yung magiging resulta pag yung judgment po or panghuhusga ni God ang susundan natin. And yung pagiging fair, nagsisimula po yun sa pagmamahal. Sabi po sa verse 8, kung tinutupad ninyo ang maharlikang kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung fairness po, yung hindi pagiging partial, kasi sinunod po niya yan eh. Kaya kung kayo ay nagtatangi ng tao, yun po yung kasalungat nun, yung pagmamahal ng ibang tao. Kasi yung command po na ito, reminder po siya sa atin na para hindi ka magpakita ng partiality, magsisimula ka sa pagmamahal sa ibang tao. And he's also referring back nung tinanong si Jesus, ano ba yung pinaka-importante na command? Diba tinanong siya, first would be loving God with all your heart, all your soul, all your spirit. And after nun, love others as you love yourself. Mahalin mong iba tulad ng sarili mo. And lahat po ng kautusan ay sumusunod dito sa pundasyon na ito. Na pag inuna natin ang pagmamahal sa iba, lahat po nung discrimination, lahat ng panghusga natin, mawawala po yan. Lahat po nung favoritism natin, mawawala po yan. Kasi di ba pag may mahal ka, parang kita mo sila ng, yung minsan masyado mo nang hindi napapansin yung mga kamalian nila. Pero we see them with loving eyes. And pag mahal mo po ang isang tao, hindi mo makikita yung panghuhusga na nagagawa natin sa mga taong hindi natin mahal. Mahirap po mahalin ang mga taong hindi mo pa kilala. Or yung mga taong kakamit mo lang. Paano mo sila mamahalin? Hindi mo naman sila kilala. And yun po yung challenge sa atin, no? To have that love towards everyone, regardless kung sino sila. Kung natatandaan niyo po yung sa Good Samaritan, sa Luke, ito po yung hindi po niya kilala yung inape, pero tinulungan niya po ito, kahit na magkalaban pa po yung, or magkaribal po yung syudad nila. Sabi po, ginamit po itong ehemplo nung tinanong si Jesus na, sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? Kanino ako dapat nagpapakita ng pagmamahal? And sa atin po, kahit sino man yan, kung di mo man kilala, kung saan man sila galing, pinapakitaan sila ng pagmamahal. Verse 10, ang sino mang tumutupad sa buong kautusan, no? Yung pagmamahal po ay pag-obey din kay God at pag-fulfill din po nung law niya. Ito po ay pag-honor sa kanyang kautusan. Sabi nga po, kung hindi ka man nakiapid, ngunit ikaw naman ay pumatay, ikaw din ay lumabag din sa kautos. So, hindi po tayo pwedeng partial sa mga specific na kautusan ni Lord. Kung ari po, sabi po, huwag kang makiapid, sinabi niya, huwag ka ring papatay. No?
So, huwag kang mag-cheat or mag-adulter. And huwag kang papatay. Pero pumatay ka, pero hindi ka naman nag-adulter. Ano ba? Ano ba yung verb? Hindi ka naman nag-cheat. Ikaw din ay lumabag sa kautusan. So, pumili ka lang ng isang law na susundan mo, pumili ka naman ng lalabagin mo, no? So, pwede ba yun? Ganun ba nag-work yung logic ng Diyos? Na parang, okay, ito lang yung mga susundan ko laws, yung ibang laws hindi ko susundan. Ganun din po sa tao. Hindi pwede, itong mga taong to lang yung mamahalin ko, itong mga tao na to hindi ko masyadong gusto. And ganun po ba tayo sa judgment natin? Hindi lang sa tao, kundi sa mga sin. Gaya po ng sinabi sa verse. Pansin ko po sa ibang mga conversations na meron ako, meron po tayong mga galit sa ibang forms ng sin kumpara sa iba, no? Mas may galit po tayo, for example, sa mga nagda-drugs or sa mga nakikinig, nagnanakaw, ganyan. Mas nabibigyan natin sila ng pansin kumpara sa mga sins na nagagawa din natin. Kuwari yung pagsisinungaling or pagmumura. Itong mga to, parang okay lang yan. Or hindi naman okay, pero parang, ay sorry Lord, ganyan. Pero parang pag malupit na yung sin or kasalanan, mas binibigyan natin ng pansin. Pero yung logic ng kautusan is, pag nag-sin ka, sin yun. Pare-parehas yan. They're all sin. They're all evil in the eyes of God. Ganun din po sa kung paano natin tingnan kung sino yung gumagawa ng sin. Okay lang ba parang pagkunwari, member ng church yung nag-sin, parang we forgive you, ganyan. Alam mo naman na, kilala mo naman siya, hindi naman siya ganyan. So, nagkasalanan, nagkamali lang siya. Pero pagdating sa mga tao sa labas ng church, or kunwari, mga taong LGBT, or yun, nasa drugs, parang mas may strict tayo sa kanila na parang kahit parehas lang yung kasalanan, mas may partiality tayo dun sa mga taong kilala natin. Pero yung mga yun, hindi, parang mas napaghuhusgahan pa natin sila ng mas malupit. But Jesus himself ate with tax collectors and prostitutes, no? Wala siyang panghuhusga doon. And equal ang treatment niya sa ating lahat. So dahil ang kautusan, sinasabi na hindi dapat tayo partial sa specific na mga bagay, dapat ina-apply din yun sa pagtingin natin sa mga tao. Kasi yung pag-break po o yung pag hindi tupad sa kautusan, dinidishonor po natin si God. And displeasing po yun sa Kanya. And hindi po sa kautusan nakukuha ang salvation kung natatandaan po natin. Ang kautusan po ay nandito para bigyan tayo ng i-expose po yung kasalanan natin at magiging taga-disiplina po natin. Pero si Kristo Jesus po ang nandito para i-fulfill yung kautusan na yon at bigyan tayo ng kaligtasan. Kaya hindi po dapat yung kaligtasan po na yun po yung magiging rason kung bakit din hindi dapat tayo nagpapakita ng partiality. Kasi po, tugon siya sa pagmamahal at awa na nagpalaya sa atin. Yung judgment na meron tayo sa ibang tao, dapat nanggagaling po sa Diyos at dapat yung pinakita niyang pagmamahal sa atin at awa sa atin, yun din yung pinapakita natin sa ibang tao. Sabi po sa verse 12, kaya magsalita ka at gumawa tulad ng mga hahatulan na ng kautusan ng kalayaan or the law that gives freedom. Ano po ba yung ibig sabihin ng freedom na tinutukoy dito? Ano yung kalayaan na tinutukoy sa kautusan? So yun nga po, nung nabanggit ko, yung kautusan nandito po siya to expose our sin para po ipakita na kailangan po natin ang tagapagligtas. And si Jesus po yung dumating para iligtas tayo mula sa kautusan ng or the law that gives death and the sin that condemns us, no? Pero yun nga po, sa Romans 8, 1-4, kaya nga, hindi nakakatulan, maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Once tinanggap na po natin siya, hindi na po, nawala na po yung eternal death na meron, kundi eternal life na po ang nabigay sa atin. Yun po yung freedom na tinutukoy sa Biblia. Yun po yung kalayaan na yun. And sabi nga sa, kinanta natin last week, we are free from the law, from the power of sin. Masaya tayo, we rejoice because of that. Na, wow, free na ako, malaya na ako. But dahil masaya ka na, parte ng joyfulness na yon, yung responsibilidad mo na ipakita rin yan sa ibang tao.
na mahalin din sila base doon. Kasi ikaw, imagine mo yun, napalaya ka na, ang saya mo na, namumuna na si Kristo sa puso mo, naawa siya sa atin. Pero tayo, may awa ba tayong pinapakita sa ibang tao? Or pinapakita ba natin yung mercy na yun sa kanila? So, kuwari, minsan may lumalapit sa atin para humingi ng tulong. Ang gut response nga, tulad nung kanina ko na-mention, ay baka hindi naman niya to gagamitin para sa pagkain or baka sa kung ano lang niya gagamitin. Or nagbigay na ako dito dati. Last week nandiyan ka na naman. Or may nabasa po tayo na parang may napatay or nahuli dahil nagda-drug shots. Parang pag binasa mo yung comments, deserve naman nila yan. Or may nagkaroon ng accident sa kalsada, tapos parang, ay, babae naman yung nag-drive, ganyan. Parang, ay, normal naman. Nakailang grab driver na po ako na gano'n. So, yung mga puso ba natin may awa or may pagmamahal sa pagtingin natin sa kanila? Or hate po or galit yung nasa puso? Imagine nyo kung ganun po mag-isip si Lord, no? Or si God na, ay, si Janina, nung high school lang naman yan tumanggap Kumpara kay ganito or ganyan na Sunday school pa lang, tinanggap na nila ako. Or ay, si Janina, hindi naman yan ka-involved masyado sa ministry, kumpara kay ganyan. Imagine nyo kung ganun po si God mag-isip, no? Napakasakit at nakakawala ng pag-asa. Pero buti na lang, hindi po siya ganun. He is a fair God who does not show favoritism. So tayo po, may mga posibleng nagagawa rin po tayong mga ganun na maliliit na mga bagay na hindi natin napapansin, nakaka-contribute sa kung paano din tumingin ng ibang mga tao. Kung paano po natin tinatrato yung mga taong tingin natin nandyan para pagsilbihan tayo, iba po yung pagtrato natin sa kanila. Kunwari po yung mga waiter or janitor na paano po natin sila kinakausap compared po sa boss natin, no? Magkaiba po ba yung level of respect na meron tayo sa kanila? So, wala namang pong mali sa pagkakaroon ng preferences or na gusto ko ito yung mga friends ko or gusto ko ito yung mga kilalanin ko. Pero yung respeto at yung kabaitan, kailangan pare-parehas lang po yan sa lahat ng tao. Kasi sabi po sa verse 13, ito ay sapagkat walang kahabagang hahatulan ng Diyos ang sino mang nagkait ng habag. Ang kahabagan ay nananaig sa kahatulan. Mercy triumphs over judgment. So tayo po, hindi po natin dineserve yung mercy or yung pagmamahal ng Diyos. No? Hindi natin deserve. Wala naman tayong ginawa bilang tao. Pero naawa siya sa atin. Kumpara po sa mundo na ine-expect po na may babayaran tayo para lang may makuha rin tayo. Ine-expect po na may kinocontribute ka dapat sa society, kundi wala kang silbi kung wala kang binibigay. Pero hindi po ganito manghusga ang Diyos. Hindi po niya tinitingnan kung gaano karami yung naaalay mo sa lamesa. Hindi po niya tinitingnan kung gaano kalaki yung bank account mo. Kundi at the end of the day, pare-parehas lang po tayo sa mata niya na hindi deserving of His grace, pero minahal niya pa rin. So, pag may mga sitwasyon po na ganito po yung nangyayari, nahahanap natin yung sarili natin, tandaan po natin yung call or challenge ni James to mercy. Kung na-exercise po ba natin yung mercy or awa or pagmamahal na yun sa lahat ng desisyon na ginagawa natin o sa pagtingin natin sa mga tao. And I think yung pundasyon po na yun, nag-a-apply po sa lahat ng bagay, sa buong reminder ni James, no? Na si God po, siya po yung sovereign judge, siya po yung nagmahal sa atin ng lubos, and hindi dapat yung standards ng mundo yung pinapakinggan natin, kundi yung standards niya. Hindi dapat tayo specific sa mga tao kung depende sa kung sino sila o ano yung kaya nila gawin. Kundi dahil lahat tayo equal or patas sa mata ng Diyos, pinapakitaan natin sila ng awa at ng pagmamahal whenever we encounter them. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa binigay niyong salita sa amin ngayon na talagang maging loving and merciful towards our fellow brothers and sisters. Salamat po dahil hindi po ang aming sarili ang aming papakinggan, kundi kayo, Lord God. And manggaling po sa inyo yung kindness, manggaling sa inyo yung wisdom in how we talk to other people, how we see other people, how we judge other people. And sana po yung mga narinig namin ngayon ay maging
impactful po talaga sa aming puso, sa aming pamumuhay, sa pang-araw-araw, Lord God. And fill us with the spirit of kindness and of love, Lord, and of mercy. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po yung araw na ito as we end this time. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Sadyang talagang ma-realize natin na minsan naisip natin bakit parang mas tinutupad ni Lord yung prayers ng iba versus sa prayers natin. Or bakit I-feel natin na mas blessed yung kabila kaysa atin. Pero pag tinignan natin yung Panginoon, pag tinignan natin yung salita niya, makikita natin na talagang fair si God. It's just that may timing lang talaga na darating sa atin yung tingin ng Lord ay para sa atin. And I think yun dapat ang palagi natin pahawakan bilang isang nananalig at nananalangin sa Kanya. So patuloy po natin siyang papurihan. Ngayon po ay dadako tayo sa tithes and offering. Tithes and offering. Handa po natin ang ating mga ikapo. Tinatawagan ko po si Sonia at Jason. Para po sa ating yan. So Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pwede po tayo na gawin natin ang Okay po, dadaan na po tayo sa ating lingguhang announcements. Dahil wala po si Joanna ngayon, ako po ang nag-a-announce ng mga mahalagang bagay and activities na meron ng church. So, this coming November 22, that's Wednesday, meron po tayong face-to-face prayer meeting dito po sa Doña Carmen Church. Ang prayer meeting po ay magsisimula ng 7:30 p.m. So, inaanyahan po namin kayo. Kung hindi po kayo busy sa araw na to, ay pumunta po kayo dito sa ating church. Yan. So for next Sunday, November 26, 9:30 a.m. po ang worship service dito po sa Doña Carmen. At tayo po ay pangunahan ni Aki. At ang preacher po natin ay si Rico Narik, one of the youths from Matasa. So ang text po ay mag-focus sa Hebrews 5:11-14, marks of spiritual immaturity. So, more exciting po yung topic natin next Sunday. Yan. So, same day po, November 26, after po ng worship service, meron din po ang youth hangout. Topic po ay God in relationship. So, inaanyayahan po namin lahat ng youths
mga kabataan po natin na umatayin sa youth hangout. So that's Sunday 1 p.m. po. May lunch po ba? Yan. May lunch po para sa mga so mag-stay na lang po kayo after the service. Okay, so November 27, medyo major event din tong November 27. This is an annual APCOP Sports Fest. Nagaganapin sa Marikina Sports Center. So, next page. Pwede ba po tayo maghabol ng mga pangalan kung gusto po natin sumali? Meron pong basketball. May group ba tayo May volleyball din. Next, so pwede lalaki babae. Badminton, men's single, women's single, and mixed doubles. May darts din po. May chess, may scrabble. Meron Bible quiz na mag-focus sa Book of Mark. And meron din po general info quiz all about the Philippines only. So kung ngayon po ay hindi pa po kayo kasama sa mga sports na ito, pwede pa rin po kayong mag-submit ng inyong pangalan. Lapitan nyo lang po yung mga si Tito Jason para po sa mga participants. Additional reminder po pala para po sa mga nominations for today po ang deadline ng nominations for deacons and elders. So we need 2 and 5. 2 deacons and 2 elders and 5 deacons po. Ayan. So nasa likod po si Tito June. Diyan nyo lamang po ihulog sa ating drop box. Yan, bumoto po tayo. Ay, mag-nominate po tayo. Okay? Yan, so another exciting announcement for next year pa naman. Ito po ang annual Lord of Life Christian Fellowship Family Retreat. So, ito po ay gagalapin sa April 27 28 next year. So, meron pa po tayo sapat na buwan at panahon para makapag-ipon. Ito po ay gagalapin sa Tagaytay, CCT Tagaytay Retreat and Training Center. Alright? Ayan, so ipon goal for Lord of Life Christian Fellowship Retreat. So, para po sa information lahat, meron po fees, 950 sa mga bata, at 1,900 para sa mga 8 years old pataas. So, kung mag-ipon po tayo, kung meron po tayo 5 to 7 years old, kung mag-ipon po tayo ng 950 per month or 5 months, ayun, 190 pala per month, so makakapag-ipon po tayo. At ganoon din po sa 8 years old pataas sa mga matanda po, kung makakapag-ipon po tayo ng 380 pesos per month for 5 months, ay per person, makaka-afford po natin. Pero panalangin po natin yung magiging budget natin para dito. Panalangin po natin yung provision ng Panginoon na i-sustain tayo financially para makapag-participate po tayo sa activity natin. Alright? Yan, birthday. So, meron po tayo mga babating na birthday celebrants today. So, today po ay birthday ni Sandara. Ano Sandara? Happy birthday. At bukas, bukas ko to. Tama, bukas. Si Janina, yung speaker natin. Happy birthday, guys. Happy birthday. So, patahan po natin yung mga natin ang ating mga bisita. Si Pastor G, nandito po siya ngayon. Patingin po natin si Pastor G. Kuya G na po. Yeah. Sorry. Si Kupan. Ati tayo ma. Yeah. Wilma. Sorry. Wilma po. Welcome po ulit sa Lord of Life. Yan. Wala na po ibang bisita. Yan. So, magbalihan po tayo lahat naman. So, para po sa ating benediction, tawagin ko po si Tito Tono. Magsitayo po tayo.
Salamat sa mensahe ng Panginoon sa ating sa umaga ito. Nawa, hindi lang natin napakinggan ito, kundi isa buhay natin dahil napakahalaga po ito. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po kung paano ka nangusap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahero. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na may sa buhay ito, makita sa amin kayo, Panginoon Diyos, sa aming mga asal, pagkilos, pananalita, upang mas lalo pang maraming makakilala sa iyo, Panginoon Diyos. Dahil kayo ang salita na nagsasalita sa bawat isa sa amin, pakinggan niyo po kami, Panginoon Diyos, at mapakinggan namin kayo. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na hindi po magtangi, kundi mahalin kayo higit sa lahat sa aming puso, isip, at sa aming kalakasan upang mahalin din po namin, Panginoon Diyos. Dahil dito po nagmumula ang aming pagmamahal dahil sa iyong pagmamahal sa amin, na mahalin namin ang aming mahal sa buhay, ang aming pamilya, kapatid, bago kami magmahal sa aming kapwa sa labas ng aming tahanan, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong salita, Panginoon Diyos, na kayo ito na nagsasalita sa amin. Napupurihan namin yung salita po. Tanggapin po natin ang bastos ng Panginoon. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa iyong puso. Turuan ninyong paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso, kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Manatili tayong lahat tayo para sa ating closing song. At bago tayo magkuhay mula ay patuloy natin purihan ng ating Panginoon.